Rejoice po ba? Nagagalak po ba tayo? Ayun. Nung nasa likod po ako kanina, pinagmamasdan ko po yung lugar po natin eh. Hindi po talaga may tatanggi na hindi pwede pagsamahin ng young people sa mga adults. Nakakatuwa po tignan. Pero nakaka-bless po kasi pumupo tayo, yun, di ba? And nakakatuwa po kasama niyo po yung mga kapamilya nyo, yung mga kapuso. And po, nakasama din po natin yung mga kasama natin sa crossover. Yan, doon sila. Yung kamay-kamay kayo dyan. Yun. Nakasama natin po sila ngayon. And ngayon po umaga, yun, nasa pag-aaral pa rin po tayo about sa ating topic kasi ito po yung seasons for the, ano pong pinag-uusapan natin? Seasons for family. Yan. And maraming bagay na po tayong napag-usapan. And today po, ngayong umaga, ay ito na po yung pinakang bukod. Pinakang pinanin na po. And nabigyan po tayo ng pribileyo para po maibahagi po yung bagay na yan. And bago po tayo magtuloy-tuloy ay gusto ko pong isipin niyo muna yung isang tanong na to. Okay? Okay lang kung may sagot po kayo, pero yung sagot nyo, ilagay nyo lang muna po sa isip nyo. And the question is, kung may isang bagay po kayong hihilingin, okay? Gustong makita sa pamilya nyo ngayon, or sa mga susunod na buwan, next year, ano kayong bagay na yun? Okay? Kung may bagay po kayong gustong makita, mangyari sa pamilya nyo, either guminhawang buhay, magkaroon ng bagong bahay, kahit maglagay muna po kayo ng something doon sa tanong na yan. Okay? Balikan po natin yung tanong na yan mamaya pa. Okay po? So ngayon po, nandun pa rin po tayo sa ating pong series for the season of the family na kung saan po ay may mga bagay-bagay po tayong pinag-usapan. Okay po? And before that, ay bangay-bangayin muna po natin yung mga napag-usapan po natin. Okay? Konting review muna po tayo. Okay. Sinimulan po yung ating pong paksa doon po sa pag-uusap regarding in protecting our family from godless society. Okay? Yun po yung natin pinag-usapan. Na kung saan po nalaman natin dito that the truth is yung mundo po is pasama na ng pasama. Hindi na po natin may tatanggi yun. May passage pa po tayo yan. The world is evil. Pasama na ng pasama po. And napagkita rin po natin yan that the truth is that we don't have much time. We have need na kailangan natin maibahagi yung bagay na katotohanan. Which ano po yun? We should teach our children, our family, yung kanilang purpose, yung identity, with consistency. Yun po yung una natin pinag-usapan. Pangalawa po, pinag-usapan natin, building a firm foundation is necessary for family. Ano-ano po ito? Love, faith, communication, tsaka yung principle po na galing sa Diyos. Okay? Review lang po tayo ng konti para makuha po natin yung pinakang pinali po nito. And pangatlo, pinag-usapan po natin, hindi pa rin po tayo sa topic natin, safe house, is trusting God for family protection. Okay? And we understand in this study that God is the ultimate shield and protector of our family. Hindi dahil sa talino natin, hindi dahil malakas tayo, o madiskarte tayo, hindi po yun. Kasi ang sinabi po dito sa pag-aaral natin ito, that God is our protector. Hindi lang basta protector po, He is also our shield. Then pang-apat po, tinuwi po natin. Safe house, God is our refuge. Okay? Kung saan tinuwi po natin dito, that we understand that God will give complete security, victory to those who dwell and put trust in Him. Okay? Kaya maraming sumasablay, maraming sa
sabihin natin, nawawasak, magulong pamilya, kasi hindi o nakakalimutan po na manahan sa presensya ng Diyos. And with this study, nalaman po natin yun. And panglima po, pinag-usapan din po natin, safe house, protecting the blessing in the family. We understand that family is the blessing and was blessed by God from the beginning. Wow! Ang gandang po yung katotohanan. Nalaman natin sa pag-aaral na ito po na yung pagpapala po ng Diyos ay nauna na. Wala na po tayo. Kasi in the day of creation, meron na pong pagpapala ng Panginoon, yung protection sa atin, yung permanent. May permanent ba? Permanent. Permanent. Yan. Yan. Sige po. Nabubulo talaga sa atin. Ang sabi niya. Okay po. Pang-anim. Yan. At least nakakasunod po kayo. No? Pang-anim po, pinag-usapan din po natin, safe house, withstanding light storm together. Okay? Ito po yung kwento ni Noah. Naalala ko, nung pinipreach po ito ni Pastor, may naalala akong kanta ng Sunday School. Sa mga matatagal na po sa naging Sunday School children o kids. Alam niyo po yung kanta na ano? Si Noah ay gumawa ng arko. Diba? Si Noah ay gumawa ng arko. Tinulungan siya ng Diyos. Bumuhos ang ulan at bumaha. Bumuhos ang ulan at bumaha. Kaibigan ni Noe, nagsabi, Noe, papasukin mo kami. Nalulunod na kami. Ang sabi ni Noe, hindi pwede. Ang pinto'y sarado na. Okay, so yun po, napaglaman natin dyan in that study that the presence of God is nandun yung safety. Okay, pag wala ka sa presensya ng Panginoon, makakamit po talaga yung kapahamakan. Okay po? Then, pang-pito. Ito po yung last week. Safe house, God on guard. Speaks of powerful message of faith, hope, and divine protection by recognizing God as our light, salvation, and stronghold. And ngayon po, pag-uusapan natin, nandyan na pala ang title, di ba? Safe house, family rooted in love. In-invite ko po ang bawat isa. Sama-sama po tayong tumayo. Buksan po natin ang ating pong mga Biblia. Ang gawin po natin ay magkaroon po tayo ng salitang pagbasa. Okay po ba? So nakikita niyo po, say amen. Okay po. So babasahin ko po sa verse 14. Okay? Then tutugon po kayo sa verse 15. Okay po. So, ang version po natin ginamit ay NRSV. Okay po. Ito pong sabi, Ephesians chapter 3, verse 14 to 21. For this reason, I bow my knees before the Father. Verse 15. I pray that according to the riches of His glory, He may grant that you may be strengthened in your inner being with power through His Spirit. Verse 17 po. I pray that you may have the power to comprehend with all the saints what is the breadth, the length, the height, the depth. Verse 19 po. Waiting. Now to Him who by the power at work within us is able to accomplish abundantly far more than all we can ask or imagine. Verse 21 po, sabay-sabay tayo. To Him be the glory in the church and in Christ Jesus to all generations forever and ever. Amen. Ang Panginoon po, ang madakila sa kanyang mga salita. Maaari na po tayo manalangin. Magpalalangin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa sandaling ito na pinagkaloob niyo po sa amin para minsan pa ay pagbulaya
po, Panginoon, magtunay, itago niyo po ako sa inyong liburan, mahayag ka, maitaas ka, at lead niyo po kami sa nais niyong paglakaran natin. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Pari na po tayo mga po. Yun po. And this message po is entitled, Family Rooted in Love. So bago po natin puntahan yan, tignan muna po natin yung background ng Ephesians chapter 3. Okay po? So, ang author po niyan ay walang iba po kundi si Apostol Pablo. Okay? And nung sinulat po niyan, he was imprisonment, or should say, si Paul po was under house arrest. So, nakakulong po siya pero medyo parang malayo ng konti kasi may nakakadalaw po sa kanya. Okay? Hindi na siya totally talaga nakakulong na kulong. Okay? And during that time, he wrote 4 letters which we all knew today, which is the book of Philippians, Colossians, Philemon, at yung book of Ephesians po, yung pinag-aralan niya. So the book of Ephesians chapter 3 was divided po sa dalawang part. Okay? Yung part 1 po, from verse 1 to verse 13. Ano pong pinapakita niyan? It speaks about the Gentiles now being family members of the church, which was part of the eternal plan of God. Yung verse 1 to 13 po, pinapakita doon, yung mga hintil ay naging kabahagi na nagkaroon na po ng pagkakakilala sa Panginoon. Okay? Yung hindi mga Hudyo, nagkaroon na po ng pagkakataon para makakilala sa Panginoon, which is, sabi ni Pablo dito, yun yung nais ng Diyos na makaliligin sila. From verse 1 to 13, pinakita yun ni Pablo. And then yung pangalawang part, ito po yung binasa natin. Okay? From 14 to 21, which is Paul's personal prayer. Prayer niya po sa mga mananampalataya. That he is encouraging us sa ilang mga bagay-bagay po. Okay? Titignan natin, ano ba yung mga pinapanalangin, yung mga bagay na ini-encourage sa atin ni Pablo na ipanalangin natin sa ating pamilya. Okay po? Bago natin puntahan yung pinakapag-usapan natin. Sa verse 16 po, kung titignan natin, sabi po dyan, I pray that according to the riches of His glory, He may grant that you may be strengthened in your inner being with power through His Spirit, that you may be strengthened. Unang bagay na ini-encourage po sa atin ni Pablo na ipanalangin natin sa ating mga pamilya is for spiritual strength. Nagagawa po ba natin maipanalangin ang ating mga kapamilya for spiritual strength? O yung laman po ng panalangin natin lagi ay, bless me, bless them, i-bless mo sila. Wala pong masama doon. Hindi po natin tinatanggal na ipanalangin po natin yun. Pero nagawa man lang po ba natin na sinabi na, nawa yung kabahagi ng pamilya ko ay makasumpong ng kalaguang espiritu. Nagagawa po ba natin na nawa itong bahagi ng pamilya ko ay lumagog espiritual? Or po yung laman ng prayer natin para sa ating mga kapamilya is that sana makatapos siya ng pag-aaral, maging magandang buhay na. Wala akong problema doon. Magandang panalangin po yun at dapat pinapanalangin yun. Pero dapat naglalaan din po tayo ng pagkakataon para ipanalangin yung kanilang spiritual strength. Kaya marami din po bahagi ng pamilya natin ang dali pong mag-give up, bumigay. Sa problemang meron, bumibigay po kaagad. Kasi bakit? Walang lakas. Kaya sabi ni Pablo, I pray for strength then. Ipanalangin natin yung kalakasan nila spiritually. And tayo din po bilang mga mananampalataya sa tahanan, dapat din po natin nagagawang ipanalangin din po yung mga bagay na yun. Hindi lamang po yung bagay na bless me. Kasi given na po yun eh. Hindi
hinihiling sa Panginoon, hindi pa natin hinihiling sa Kanya, ibinibigay niya ng pagpapala. I always say this po sa mga kasama ko sa mga pulis. Sabi ko, may mga lagi po tayong dapat ipagpasalamat. Hindi po mawawala yun dahil sa kabutihan ng Panginoon. Yung buhay na meron po tayo is a great blessing. Yung trabaho na meron po kayo, given na blessing na yan. Yung pamilya na meron po kayo, blessing na yan. Yung kalakasan na meron po kayo, blessing na po yan. Amen. So, it's a given thing na meron na pong binibigay ng blessing ang Panginoon. Kaya magawa man lang po natin, maipanalangin sa mga pamilya na meron po tayo, kung kanilang kalabutan. Spiritual. Kailan po natin ipapanalangin yan? Sabi nga ng mga teacher namin dati, ang kalaki na yung sungay, nanuluwag na. Habang maliit pa lang po, pinapanalangin na natin yan. Hindi na pag sakit na ng ulo. Di ba? Verse 17 po, pangalawa. Ano yung ini-encourage sa atin ni Paul to pray for our family? Pangalawa po, spiritual encounter. Yung sinasapuso at sinasagawa yung bagay na narinig sa Panginoon. At ang magandang spiritual encounter, paling-paling pa rin, makasumpong sila ng kaligtasan. Baka po sa atin, pray po tayo ng pray na maligtas yung bahagi ng pamilya natin. Pero ano ginagawa natin? Iniisip natin na sana si Pastor pumunta sa amin. Pwede yun, pero ikaw na nandyan bilang mananampalataya, ikaw ang nilagay ng Panginoon dyan. At yung bagay na yun, dapat din na ipinapanalangin natin na sana makasumpong sila ng kaligtasan, ng encounter sa Panginoon sa pamamagitan natin. Amen. Yung love ng Panginoon, yung kaligtasan ng Panginoon, makita nila po. Magkaroon sila ng encounter. Kailan natin gusto pag nasa bigit na ng kamatayan, may problema na. Sabi nga, kung hindi ngayon, kailan pa? Saan tayo lagi sa sa idea na, ihabol mo. Sabi nga, today is the day of your salvation, sabi ng Panginoon eh. Yung kaligtasan ng iyong pamilya, yun. Dinidisenyo ng Panginoon na nais niyang maligtas yun. At maaaring pwede kang magamit ng Panginoon po dun. So, ipanalangin natin na magkaroon sila ng encounter sa Panginoon. Pangatlo po, spiritual growth. Knowledge about God, His salvation, maging malalim. Ang nakakatuwa po, minsan ang pagkakaalam na natin minsan sa Diyos is that birthday niya sa 25, mas mapapako siya ng April or March. So, limitado yung pagkakaalam natin. And sinasabi dito ni Pablo that magkaroon sila ng malalim na pagkakakilala sa Panginoon. Gaano ba kalawak yung pag-ibig ng Panginoon sa iyo? Gaano ba natin nalalaman that He is your shield, He is your protector, He is your refuge? Gaano natin nalalaman yun? Gaano nalalaman ang bahagi ng pamilya natin yung katotohanan na or nakakulong lang tayo sa bagay na siya yung pinanganak ng December at namatay na ako noong April. Minsan mali pa yung pagkakaunawa natin. So, kailangan din natin maipanalangin yung mga ganong bagay na magkaroon sila ng pagkakaalam sa Diyos. Hindi kung ano-ano po yung nalalaman patungkol sa Diyos. Lalo na po ngayon, ang daming katutukan na nagsili paglabasan. Diba? Dahil daw meron God the Father, meron na rin God the Mother. Hinihintay ko po yung God the Grandfather eh. Baka meron eh. God the Grandmother, baka meron din. Ginawang kasagayan yung pagkakaroon ng Diyos eh. Diba? Pero pag malalim tayo, alam natin na hindi totoo. Kasi wala lang sasabi sa Bible nun eh. Hindi yung turo na nais ng Diyos. Diba? And minsan din nakukuha
tayo sa idea na mahal tayo ng Diyos, mabuti ang Diyos. Tama naman, wala pong masama. Pero we always forget that He also hates sin. And He also don't want us to compromise with sin. Nandun lang kasi tayo doon sa idea na mahal ka ng Diyos, mabait ang Diyos, niligtas ka ng Diyos. Totoo po yun. Pero dahil hindi na malalim, hindi din natin nakikita na ayaw ng Diyos na makikompromiso tayo. Change life nga yung gusto bagong gawin. Pero dahil hindi malalim, hindi nagiging malalim, hindi na unawaan po yung bagay na yan. At madaling nakukumpis, madaling naliligaw, ano nangyayari? Bumabagsak una, sarili, pangalawa, dadamay ng pamilya. Nakakalungkot. Kaya sabi ni Pablo, pray for spiritual growth. At pang-apat po, ito yung pag-usapan natin. Pray for spiritual response, which is being rooted. So, ano pong ibig sabihin ng salitang rooted? Kinuha po natin yung pangangahulugan na ito po sa dictionary. Tingnan natin. Sabi po ng dictionary, rooted means a very strong and firmly fixed. Okay po? Yung matibay at nakaayos mga bagay natin. Okay? Hindi madaling matinag. Hindi madaling bumigay. Okay po? Sabi ng dictionary po yan. Also, sabi din ng dictionary, it is something that is an origin or source. Yung pinanggagalingan or pinagmumulan ng isang bagay. Ibig sabihin na, sabi ng dictionary. Pero sabi po, ng original language, okay, when it comes being rooted, it means to become stable. Something that is steady. Example, kung tayo po ay may sakit at pakiramdam, masamang pakiramdam, saan po tayo pupunta? Doktor. Diba? Kung masakit ang ngipin, sa dentist. Ngayon po iba na eh. Sa Google na eh. Anong pwedeng gamot? Anong pwedeng gamot sa sakit ng katawan? I-segue ko lang po ng konti. Hindi ko po kasi alam yung gamot. Sabi ko, anong gamot yung pinapabili ni Ma'am Diyos? Kasi alam ko pong Planax yung commercial na Planax yung pang-rayuma eh. Kasi may pinapabili po siyang Planax. Bakit ito po yung Planax? So Google knows, yes. Di ba? Pero ang sinasabi po dito is that being reliable. Yung mapagkakatiwalaan. So, ibig sabihin po, yung rooted na pinapakita po dito, isang bagay na maaasahan, isang bagay na stable, isang bagay na steady, na magiging source natin, na magiging daluyan, magiging reliable na ang ating anumang mga bagay hanapin. Especially when it comes sa ating family, na maging malalim sa danang pamilya. Ngayon po, titignan natin ano ba yung sinasabi po dito. That family rooted love. Ano ba sinasabi ng family dyan? Anong bagay po? Family rooted in love, there is, tingnan mo na po natin verse 16 and 17. Sabi po ng 16, I pray that according to the riches of His glory, He may grant that you may be strengthened in your inner being with power through His Spirit, and that Christ may dwell in your hearts through faith as you are being rooted and grounded in love. Family rooted in love, there's strength to inner love. Wow! Yung family rooted in love, meron kayong shared in prayer, shared in spiritual growth,
Masarap po nun no? Yung meron kang kasama lumalago. No, masarap po yun yung may kasama kang lumalago, may kasama ka na nanalangin. Pero mas masarap po pag kasama mong pamilya. Di ba? Masarap na may kasama kang nananalangin sa mga kalagayan mo, sitwasyon mo sa pamilya, problema mo, pinagdadaanan natin. Masarap po may kasama kang nananalangin ka. Pero mas masarap at mas maganda pagkasama natin yung pamilya natin na nanalangin doon sa pinagdadaanan natin. At mas maganda din po at binibigay na hamon sa atin na yung pamilya din natin, hindi lang kasama natin na nanalangin, kasama din po natin lumalago. Ang sarap nun. Kaya kung ganda ng deklarasyon ni Joshua sa sa Old Testament dineclare niya Sabi niya, kung akala niyo masama ang sumunod sa Panginoon o mabuti kung ano sa inyo, pero sa akin at sa aking pamilya, kami ay susunod sa Panginoon. Sinama niya yung pamilya niya. Yung ilang pamilya, ang niya. So the idea is, ang sarap sa pagkaramdam mo. At merong kalakasan mo doon. Yun yung kalakasan sa sarap mo, di ba? Kaya po, kung ang gandang pagmasdan, pagkasama din natin yung mga kapamilya natin. Sana po yun, di ba? Nakagalak po ng puso. Yung sasabihin ko na naman po yung word na magkakaroon po ng banal na hindi. Talaga. So po, pamilya, biological malayo, pero I'm so blessed din. Kasi spiritually, you're my family. And hindi po ako natutuwa. Pero masarap din po sabihin yung ganyan, yung biologically na family yung kasama. Mula sa maliit hanggang sa matanda. So, di ba? Sarap. Pangalawa po, family rooted in love, there is strength, true, boundless love. Tingnan po natin yung verse 18 and 19. Sabi po ng verse 18, I pray that you may have the power to comprehend with all the saints what is the breadth, the length, the height, the depth, and to know the love of Christ that surpasses knowledge, so that you may be filled with all the fullness of God. Masarap makita na nagmamahalan po ang isang pamilya. Tama? Tama. Masarap po. And hindi po natin po yun maitatanggi. To the point, meron po tayong ideolohiya when it comes to that. Di ba? Minsan nasasabi po natin lalo sa mundo, galawin nyo na ang lahat ng pamilya. RPA ko na lang yun. Galawin mo na lang maglang pamilya mo. Blood is thicker than water. So, ibig sabihin mo, pinapakita lang ng mga words na yan, that iba yung pagmamahal balikan sa family. And mas masarap po na yung pagmamahal na yun ay ipinapakita din natin yung pagmamahal ng Diyos. Hindi lang yung pagmamahal na alam ng mundo. Bagkus yung pagmamahal na sinesend ng Diyos, na maunawaan nila kung gaano pa kalawak ang pag-ibig ng Panginoon sa bawat isa. Na sa kabila ng tayong makasalanan, sa kabila ng tayong hindi tuwid, sabi ng salita ng Diyos, minahal niya tayo, and that's love. Yung bagay na gusto makita at pakita natin sa ating pamilya, yung pag-ibig na yun. Hindi lamang yung love ng alam ng mundo, bakit yung love na gusto ng Panginoon na mapakita natin. At siya yun na may pakita natin sa kanila. Na maunawaan nila yung lalim at lawak ng pag-ibig ng Panginoon. Kasi po yung pag-ibig na meron sa mundo, honestly, it is something na meron in return eh. Mahalin mo ako, mamahalin mo nila. Maging mabuti ka, maging mabuti din na sa'yo. Bigyan mo ako, bibigyan kita. Niregaluhan mo ako, may regalo ako sa'yo. Tama? Ganun yung, ano ng set ng mundo, pero the Lord is different. Kahit hindi
mo ako minahal. Kahit di ka kaibig-ibig, kahit wala kang ginawa para sa akin, minahal pa rin kita. Yun ay walang hanggang pagmamahal po ng Panginoon. Kaya napakahalaga po na may share natin yung kaligtasan sa pamilya natin. Kasi yung pinaka-ultimate love ng Panginoon na makakilala sila. Oo, nagagawa na natin na may panalangin yung pamilya natin, pero kailangan din natin yakbangan pa ng isang hakbang para ibahagi na natin yung salita ng Panginoon sa kanila. Reach first sa inyong pamilya, yung pamilya po natin. I'm so blessed kasi yung pamilya ko, biologically, bata pa lang ako, nakakilala na sa Panginoon. Pinagpala ako sa ganung bagay. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon, ganun po yung sitwasyon ng buhay natin. Na tayo lumaki sa isang pamilya nakakilala sa Panginoon. Pero ikaw na nakakilala sa Panginoon sa ngayon, ikaw pwedeng gamitin ng Panginoon para makabot yung pamilya na yan. At malaman po nila yung dakilang pag-ibig ng Panginoon. And sabi niya, there is strength on that. May kalakasan doon. Na pag naunawaan nila yung pag-ibig ng Panginoon. Kaya maraming naggugulong pamilya, kaya maraming gulo-gulong pamilya, sirasin ng pamilya, kasi wala doon ang pag-ibig ng Panginoon, hindi nababahagi. Puring love lang ng mundo, meron. Kung yung love lang po ng mundo talaga, malilito tayo, ang gulo eh. Diba? Share ko lang po ng mga, hindi lang mapag-think, ayaw ko lang sabihin ko eh. Kaya ayaw ko pong nagsa-social media. Pag bukas ko po, newsfeed ko, Catherine tsaka ano, Kat tsaka Neil, wala na. Yan ang mga pag-ibig na ito, di ba? Gihiwalay. Wala ka forever, ano? Sa mundo po yun. Pero sa Panginoon meron. His love and mercy endures forever. Sabi ng mundo, walang forever. Pero the Lord declares, ang daming beses na inulit-ulit sa Psalms. His love and mercy endures forever. His love, mercy endures forever. And that's love. At gusto ng Panginoon na mag-ibahagi natin yun. Na minahal sila at patuloy silang mamahalin ng Panginoon. Strength. Subang na sila. And pangatlo po. Family rooted in love, there is strength, true love that unites. Ang tawag po dyan, harmony. Nagkakaisa po kayo, pero hindi, ang sabi po kasi, when it comes to harmony, hindi ibig sabihin po na pare-pareho kayo ng ginagalawan, pare-pareho kayo ng damit, o pare-pareho kayo ng apelido, sabihin natin, pare-pareho kayo ng trabaho ginagawa, pare-pareho kayo estudyante, may unity na kagad. Ano sinasabi po dito? Yung unity dapat ngayon is merong harmony in terms of same spirit, same Lord. Kasi bakit? Pag iba-iba po ng pagkakakilala kay Lord yan, maggulo po. Kaya ang ganda po ng encouragement ni Paul, encouragement talaga yun. Lalo po sa mga young people, and I believe, hindi lang po sa mga young people po ito eh. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 6 verse 14. And ang ganda po nung version ng God's Word Translation. Basahin ko lang po Sabi po ng translation na to, 2 Corinthians chapter 6 verse 14. Stop forming inappropriate relationships with unbelievers. Can right and wrong be partners? Can light have anything in common with darkness? Ito po yung common na verse natin, yung do not equally yung the unbelievers. Pero ganda po pagkakabanggit na dito eh. Stop forming inappropriate relationship with the unbelievers. Hindi pwede pong magsama ang isang tuwid sa hindi tuwid. Kasi mahahatak po ng isa yung isa.
ang ginamit pong illustration dito, yung baka, kaya nga po yoke yun eh, yung nilalagay sa baka o kalabaw. Sa probinsya po, pag ano yun yung lupa, ang ginagamit po kadalasan doon hayop. Okay, yung pinang-aararo po ng lupa. Pag magkaibang hayop po yun, pag hindi sila parehas, yung puwersa at lakas, hindi pantay. Pwedeng malalim po dito sa kabila, hindi, mababaw. So, naapektuhan po yung pagtatanim. And yung sinasabi dito ni Pablo, kaya sabi na, magkaroon ka tayo ng unity, pero dapat may harmony. Hindi lang nagsasama-sama tayo sa isang bagay, kasi para tayo mapilido. Hindi lang po dun. Dapat, we have one thing in common, one Lord, one Spirit, sabi. Kaya po sa mga young people, we are so encouraging you po, i-encourage namin po. Huwag makipamatok sa hindi mananampalataya. Kasi bakit? Hahatakin ka yan. Mahahatak ka yan. And we are a living testimony, marami pong nawala sa atin. Masakit man, kasi yun yung nangyari. Diba? So, kailangan po magkaroon ng unity with harmony in terms of that. Na hindi lang tayo basta-basta nagsasama-sama, hindi lang tayo basta nagkakatipon-tipon, kasi pamilya tayo hindi. Kasi dahil meron tayong isang Diyos, isang Spirit. Diba? Tayo na nga minsan, meron po sa pamilya natin, Kristiyano, meron tayong hindi pagkakawalan. How much mo pa? Iba-iba pa ng Espiritu yan. Mas wala. Walang reconciliation, ang hirap. Hindi nakapansin eh. Diba? Kaya in-encourage po sa atin that if we are rooted on that matter, we can find strength. So, sabi ng dalawa stop forming inappropriate relationships with unbelievers. So, hindi mo ako. Kasi mahahatak at mahahatak pa po yan. Okay po. So ngayon, nakita po natin that if we are being rooted in love, meron pong pangako pa. Hindi maganda eh. Kasi of all the things na sinabi niya na panalangin ni Pablo, may promise ang Panginoon po. Minsan nakatingin kami tayo sa promise eh. Diba? Pero maganda din naman. Pero minsan magandang tignan muna natin yung gustong dapat natin nilalakadan. Okay po? Kanina po tinanong ko po yung bawat isa po sa atin. Sabi ko sa inyo kanina, kung meron po kayong gustong mangyari sa pamilya nyo, either tomorrow or next year, na makita nyo, marahil nag-iisip kayo, ano kaya ito? Possible kaya ito? Ano mangyari? Di ba na gano'n po kayo mga tanong? May mga gano'n kayong realidad, ano mangyari kaya ito? Diba? Kaya, siguro hanggang pangarap na lang ito. Di ba? May mga gano'n po kayo. Pero ang ganda po ng pangarap pa kayo. Tingnan na po natin. Sabi niya. Verse 20. He is able to accomplish abundantly far more than we could imagine if we only exercise the power within us. Tatlong bagay po. God is able. Magagawa ng Diyos. Walang imposible sa Diyos. Ano bang bagay na gusto niyo pong mangyari sa pamilya niyo? God can do it. Mapabuti ang buhay, God can do it. Maging maayos ang buhay, God can do it. He is able. And di lang po basta-basta magagawa niya. He can accomplish it. Yung word na yan po, ang ibig sabihin niya ay kaya niyang isakatuparan. Ibig sabihin, talagang nakadesenyo. Okay? Na mangyayari. And hindi lang po basta doon. Hindi lamang He is able, hindi lang to accomplish, but also abundantly.
Sagana. Di ba? Hindi lang isa, marami. So, kung may bagay ka pong pinapanalangin, when it comes to your family, sabi ng Panginoon, God is able. He can accomplish it. Magagawa ng Diyos yan. At hindi lang yun, abundantly. Magagawa ng Diyos yun. Tapos sabi niya pa dito, far more than we could imagine. Layo dun sa iniisip mo. Lagi mo ako nahuhuli dito ng Panginoon. Yung pamamaraan ng Diyos na dun sa mga bagay na ini-imagine ko na itong kasagutan ng Panginoon, it's more than that. Last week ba, o nitong week po, natutuwa ako na nag-overwhelm ko yung puso ko kasi some of us dito ngayon, alam niyo po na meron po kami parang mini babuyan. Yeah. And last time po, nanak po yun parang mga 6 or 8. And ang nakakaano po doon is that totally walang nangyari kasi naiano lang po, may palit-palit lang. So ngayon, so pray pa din, then hindi ko po alam na yung baboy namin is naka-schedule mga anak. So parang ano lang, pray lang kami, pray lang. Pero ditong week po, nalaman ko, grabe. Hinilitan ng Panginoon yung blessing when it comes to God. Kasi parang binilang na namin walang baboy. Dito yan. Ganoon naka-design din. Pero yung pagpapala ng Panginoon, 11. Grabe yan. So, yun po yung sinasabi ko lang. The way God blesses us is far more than those bagay na iniisip mo. And sa katotohanan din po yung sabi niya, sabi sa salita niya, my thoughts are different from yours. Neither my ways are different from your ways. And it will fall dun sa bagay na hinihiling mo. Ano ba hinihiling mo? Mas malaki pang kaya mo gawin dyan. May gusto kang mangyari sa pamilya mo? Kaya mo yan. May gusto kang mangyari sa buhay mo? Magagawa mo yan, sabi ng Panginoon. And hihigitan ko pa yung iniisip mo. Pero may catch po yan. May catch po dun. Kung tituloy niyo po yung verse 20, sabi dyan, now to Him who by the power at work within us. Meron palang kapangyarihan, meron palang biyayang ipinagkaloob na nasa sa inyo na. Kailangan lang natin pong paganahin. Kailangan lang natin gawin yun. Kaya sabi niya that power na nasa sa inyo na. Nung tayo po ay tumanggap na sa Panginoon, isa yan sa mga biyayang binigay niya, pinagkaloob niya. Na hindi natin naunawaan, na naliligaw tayo, na nawawala tayo, na nakakalimutan natin. Kasi, problema na naman, bayarin na naman, natanggal ako sa trabaho, bagsak ako sa grades. Hindi na sa mga problema eh. Pero if you only exercise that power, na meron tayo na binigay ng Panginoon, at yung power na yun, yung bagay na yun ay papuugatin pa natin, papalalimin pa natin, wow, sabi ng Panginoon, I am able to accomplish abundantly far more than you could imagine. May hinihiling ka sa pamilya, may gusto kang mangyari sa pamilya mo, exercise the power yun nasa sa'yo. Yung kaligtasan na meron tayo, exercise natin yan. Yung merong biyaya na meron sa inyo, i-exercise nyo. Kasi ang ganda ng inilalaan po ng Panginoon.
Nung ano po, ito, pag-atas yung mga kaibigan natin, mga taga-Lucy dito. Nung mga nakaraan po, yung motor ko, hindi gumatakbo. Hindi gumagana eh. Kung walang power, baka kasi ko, baterya, wala sa ano mo, wala sa listang gastusin mo yung baterya. Baka battery na doon. Kasi ko, nag-aalala na po ako. So, baka walang power. Then, pumunta sila, pumunta yung kaibigan natin, mga kaibigan natin. Then, sa sipa lang eh. Tumakbo, brrrr. Sabi niya, gusto nakababa eh. Hindi nakababa. Sabi niya, gusto baka hindi na i-exercise yung power. Hindi na papagana. Tinituloy yung sarili ko. Kasi dito ko lang naman siya ginagamit and may mga pagkakataon hindi ko talaga siya nagamit. So in short, nag-stack siya. So yung power niya hindi nag-revolution, hindi gumagana to the point nilamig. Paano nilamig siya? Kaya lang po yung ginawa, sige pasubukunin namin, i-charge namin. Papagananin natin yung power niya. At nung napagana na po yung power, hindi na ako na makamatayan. Ng ilaw. Tapos sinasabi ko, yung power na meron po sa inyo, it is designed para pagalawin. Hindi lamang po para display na ako'y mananampalataya, okay na. Ako yung tinawag ng Panginoon sa pamilya. Ako ang nakakilala sa Panginoon sa pamilya ito. Hindi lang po dapat gano'n. I-exercise niyo yun. Yung mga bagay na hinahamon sa atin ni Pablo, ay panalangin natin sa pamilya natin, gawin natin yun. Kasi makakasumpong tayo ng kalakasan doon. At yung pinakamuli na sinabi niya, yung kasagutan ng Panginoon sa pamilya mo na gusto mo mangyari. Sabi niya, He is able to accomplish abundantly far more than anything we could imagine. If only we'll exercise that power within us. Bago sa pagtatapos natin yung series ito, nalaman natin yung disenyo ng, ang ganda ng disenyo ng Panginoon. Napakaganda. Napakaganda ng plano niya. Napakaganda ng gusto niya sa pamilya na meron tayo. Ang sa atin lang is to exercise the truth na ninais ng Panginoon sa atin. Tayo po tayo. Kapagpala namin Diyos, mga pangyayari ko sa Panginoon. Lord, ang dami namin gustong mangyari sa pamilya namin totoo. Ang dami namin gustong masaksihan. Ang dami namin gustong mangyari. Ang dami namin gustong akbangan ng pamilya natin. Ito na po yung Panginoon, dumarating na rin po sa pag-iisip namin minsan na naiisip namin, mangyayari pa ba ito? Minsan naisip na namin na may pag-asa pa bang mangyayari ito? Pero sa lahat ng bagay na yun, ganun pangako, Panginoon, na magagawa namin yung magagawa yun, mangyayari yun. Pwedeng mangyayari yun. If only we'll exercise that power within us. Kung ahakaan namin yung biyaya na meron kami ng miracle of God. At yung biyaya na yun, una yung makilala ka namin. Masumpuan namin yung kaligtasan. At Panginoon, gaya ng hamon ni Pablo, na Panginoon, magawa namin may panalangin yung pamilya namin, na magkaroon ng kalaguang spiritual, magkaroon ng encounter sa iyo, pagkakakilala sa iyo. Na hindi lamang ako yung nagkakaroon o may pagkakakilala sa iyo. O baka din naman sa pagkakataon na ito, marahil, ikaw mismo, tayo mismo, ay wala ka natatandaan o pagkakataon na
makasumpong ka ng pagkakilala sa Panginoon. Mari mo sundan mo yung panalangin na to. Sabi mo, Panginoon, maraming salamat sa biyaya mo. Maraming salamat kasi sa kabila ng ako'y hindi matuwid. Sa kabila ng ang dami kong kalokohan, inibig mo pa rin mo. Sandali ito, Ama, kinupo ko yung pagkakataon para anayan ka na manahan bilang aking sarili, Panginoon, at tagapagligtas ng aking buhay. Ako'y nananampalataya mula ngayon na ako'y ligtas hanggang sa ikaw po. Ikaw naman, sa matagal naman ng pantay, matagal mo na nakilala yung Panginoon, matagal na natin alam yung dakilang pag-ibig ng Panginoon. Ang tanong, ano ginagawa natin ito? Pinapanatili lang po ba natin na sa akin ito? Nahihiya ako. Gaya na naman bulay-bulay mo natin ngayon that Paul wants us na makakilala sila. Yung bahagi ng pamilya na meron tayo. At isa sa pinaka pwedeng magamit po yan, tayo. Ikaw. Ako. Para maabot siya at mapalapit sa Panginoon. Na makita nila yung dakilang pag-ibig mo. Panginoon, sa mga pagkakataon na ito, sa aking paghakbang na gagawin, Panginoon, alisin mo yung takot. Alisin mo yung kaba. At patuloy na ikaw po yung maihayag. Panginoon, tulungan mo po. Tulungan mo po. Kasi sa katotohanan po, Panginoon, aminin man po namin sa iyo. Ayaw naman po namin mapahamak, mapasama yung pamilya ngayon po. Ayaw po namin na malagay sila sa alanganin. Ayaw po namin na pumangit yung sitwasyon ng pamilya na meron po kami. Kaya Panginoon, maibahagi namin, tulungan niyo po kami yung katotohanan na yun. At sa pagbabahagi na yun, sa bagay na yun, Panginoon, maging malalim kaming patuloy sa inyo. Hindi lang basta malalim, maging matibay kami. Maging matibay na kung saan makikita kami ng bahagi ng pamilya namin na kakaiba kami ng anak mo, Panginoon, kasi hindi kami basta-basta sa puso. Hindi basta-basta tumitiwa. Huwag sa nagpapatuloy. Kasi Panginoon yung katotohanan, dahil nasabi mo sa salita mo, ibinigay mo na po yung pangako eh. That you are able, that you can accomplish abundantly, which is far more than dun sa bagay na iniisip namin, Panginoon. Nandun na yung Panginoon. Tulungan niyo na lang po kami. At patuloy namin sinusumama, Panginoon, na mag-exercise namin yung biyaya na yun. Kasi Panginoon, nakakalungkot. Nandun yung desire namin, nandun yung pagnanais namin, pero wala kami ginagawa. Hindi yung gusto mo, Panginoon, sa amin. Patuloy tulungan po kami na magawa namin yung bagay po na yun. Sang-ayon sa inyong biyaya. At patuloy, Panginoon, sa pagkatapos ng pag-aaral for the season of the family, Panginoon, na nandun kami sa idea to serve, not only to serve, but also to protect our family. Maraming salamat sa pamilya meron po. Maraming salamat sa pamilya mananampalataya na meron